Okay. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request, paki-press naman yung like. Then share this video. Then of course, kung bago lang kayo dito sa Justin Talk News page, paki-subscribe. Okay. So, good morning again sa inyong lahat. At ano bang pag-usapan natin ngayong umaga na to? Marami tayong pag-usapan. Isa dito, yung statement ni Panaylo with regards to the impeachment case ni VP Inday Sara. Nagkaroon siya ng isang comment na nagdulot ng samang loob ni Senator Ping Lacson, at nagpahayag siya ng komento na medyo mabigat din laban kay Panilo. Then pag-usapan din natin yon, yung notice of disallowance ni VP Inday Sara. Pag-usapan natin kung ano yung mga departamento ang mayroon din ganyan. At yung ano naman, notice of disallowance, halos lahat naman na senador mayroon ganyan eh. At ngayon yan ang focus ng kanilang impeachment impeachment na mga ebidensya para sa pagka-impeach ni VP Inday Sara at pagsampa niyan doon sa impeachment trial court sa Senado. So yun ang pinaka main point nila ngayon. Saka itong upcoming na Salin Ill-Gotten Wealth na sinampa nila laban kay VP Inday Sara, the fourth impeachment complaint na ngayon lang lumabas ang ebidensya. So pag-usapan din natin yan. Then of course, pag-usapan din natin kung ano nangyari doon sa kuryente. Nanginginig sa kuryente si BBM dahil misinformation yung natanggap niya galing sa Prague, Czech Republic with regard to the arrest or detention of Chaldeco dahil nga sa pagpasok daw niya dyan sa Czech Republic. So pag-usapan din natin yung slightly kung anong development dyan sa kaso ni what I mean dyan sa insidente na yan dyan sa Prague, Czech Republic. So simulan natin yung sinabi ni Panilo. Ano pong sinabi ni Panilo? Kasi tinanong siya during an interview in one of the mentioned media TV kung ano masasabi niya diyan sa impeachment case na yan. Kung pupunta na yan doon sa Senate, ano kayang itsura? Sino kaya ang bubuto in favor for the conviction of VP Inday Sara at mga ibang bagay pa na mga dahilan sa kanilang pagbuto against VP Inday Sara? Sabi ni spokesman dito ni President Duterte na sa totoo lang 4 lang ang bubuto dyan, at ito yung mga pusakal. Ulitin ko, pusakal daw sa Senado. Kaya yun na nagdulot ng galit kay Ping Lacson na nagkomento siya. At alam ba ninyo sino yung mga pusakal na bubuto daw for the conviction of VP Inday Sara? At 4 lang daw sila. Yun ang mabigat kasi kailangan ng 16 votes yan eh bago mo makonvict si VP Inday Sara. So sa paningin ni Attorney Panilo, malabo talaga. At I'm sharing the same opinion, but hindi naman ganyan kagrabe siguro. But kung meron siyang nasagap na mga impormasyon with regards to how the senators will vote if ever this impeachment complaint will be endorsed to the Senate, and kung nag-decide na sila kung ano bang resulta kaya sa mga boto. So yun ang sinabi ni Panilo. Ang bubuto lang daw niyan ang mga pusakal. Sino ba ito? Of course, si Tito Soto, yung una niyang minention. Then si Lacson,
si Risa Hontiveros at saka si Kiko Pangilinan. So yun ang sinabi niyang apat na mga pusakal na bubuto against BP Inday Sara and for the conviction of BP Inday Sara in this impeachment trial. So yun na yung sinabi. Ang sinabi ni Lacson na hindi siya dapat mag-decide niyan dahil ang mga senador ay binabase nila sa ebidensya. So meaning, ang ibig sabihin ni Lacson, may ebidensya talaga yung isasampang kaso. Di ba? May ebidensya. No, hindi ba siya nagmamasid sa mini trial sa Kongreso? May ebidensya ba talaga na solido na pwedeng sabihin mo guilty si VP Inday Sara? No. Tapos sinabihan niya, ungas daw ito si Panilo. Kung ungas si Panilo, sa tingin ko, mas ungas ka eh. Mas ungas si Lacson eh. Kadaming kapalpakang ginawa dyan sa Blue Ribbon Committee. At nakita na naman natin kung gaano siya kabayas. Noon pa. Ayun eh, lumabas ngayong balita na nahuli na si Saldico. Ano sabi niya? Ipapatawad daw niya yung mga Marines. Ipapatawad daw niya si Gutisa. Ngayon mo pa ipapatawad. Ba't kailangan pa ang presence ni Saldico? At si Chavit Singson, papatawad daw niya. Puro naman postpone, puro pagtatakip ang ginagawa mo. Klaro na yan. Tinatakpan mo yung poon mo na bangag. Ganon kayo si Tuta Soto, yun ang ginagawa. Kaya nga kayo, binansagan kayo mga pusakal. At of course, si Rizal Hontiveros. At saka si Kiko Matching, Kiko Pangilinan. Talagang kitang-kita naman. Kung ngayon pa lang. Kaya talagang mahirapan kayo dyan. Tapos yung sinasabi nga ni Lacson na evidence-based siya. We follow where the evidence goes. Ganon. Ang daming ebidensya na niladlad ng mga Marines. Wala ka namang ginawa. Hindi mo naman pinatawag. Puro postponement ang ginawa mo. Iwas ng iwas para hindi mahagip ang yung pinuprotektahan na bangag na Pangulo. So, yan ang totoong kwento yan. Kaya, itong sinabi nila ebidensya raw, ebidensya daw ang basihan. Totoo ba yun? Tandaan natin na hindi lang legal ang isang impeachment hearing. Hindi lang legal process. Isang political process yan. At on the most part, nananaig yung political na mga interest ng mga politiko. Kasi yan lahat ng mga senador ay mga politiko. Kaya ang una nilang preference is preservation ng kanilang political future. And that is to vote kung sino yung sa tingin nila na makikinabang sila in the future. At sino yung dominant. Yun doon sila bubuto. Bakit si Corona? Sabagay, hindi naman politiko si Corona kasi wala namang promise of opposition. Kaya walang ebidensya. Kaya nga nagkabukingan na nagkabayaran. The same way rin dito. Ngayon ito. Ano bang linahad ng mga Marines? Yan, sa Kongreso. Sigurado namang i-endorse nila yan. I-endorse nila yan sa Senado. Kahit na ganyan ang ebidensya na pinagsasabi nila. Na walang ebidensya actually. Ngayon pa lang sila maghahagilap ng ebidensya. So, hindi natin masabi, Lacson, na evidence talaga, ebidensya ang basihan dyan. Kung hindi, nasa kapakanan ng mga politiko yan. Kung sa tingin nila, medyo delikado ang sitwasyon nila, lalo na doon sa mga re-electionist. Protektahan nila ang kanilang sarili. Ganun yan. Kaya mas malaki ang political preference dyan, ang interes sa politika ng bawat senador na nandiyan sa Senado. Yun ang tinitingnan nila. Yun ang tinitimbang nila. So secondary na lang yung sabihin mo mga ebidensya. Pero sa case naman ni VP Inday Sara, both, walang ebidensya. Then ang political future ng mga Senado,
senador, na lalo na yung mga re-electionist, ay siguradong i-consider nila yan as napaka importante. So yun ang first preference nila, yung political future nila. Kaya bubuto sila against the conviction of VP Inday Sara. Except for the Pusakals. May bago na kayong pangalan, Pusakal daw, sabi ni Panilo. Hindi galing sa akin yan ha, galing kay Panilo yan. Pusakal daw kayo. Kaya yan ang nagdulot sa galit ni Lacson. Okay, may katotohanan din naman talaga. Alam naman ninyo kung may ebidensya ba o wala yung mga sinumpang kaso. Pero ngayon pa lang, kinusgahan na kayo. Dahil sa bias na pinapakita nyo, sa lahat ng mga panayam nyo sa media, yun ang sinasabi nyo. Lagi kayong kalaban sa mga Duterte. At ngayon, yung tungkol nga sa disallowance, marami nagsasabi nga malaking daw yan, bigat. Tandaan natin ang notice of disallowance, pwedeng i-apila at hindi basihan for an impeachment. O kung tandaan natin yan, hindi yan basihan, not unless mayroong proof na yung pera na disallow na gusto nga ipabalik ng COA ay mayroong pruweba na talagang ninakaw yung pera na yan. Ay mayroong bang ganyan sa yung sinampa ng disallowance ng COA? Itong COA nga parang member na rin ng malitagang biglang dinideny yung appeal at nagdesisyon kaagad. Klarong-klaro na talagang pressure din sila. Ginamit, winipunize din sila para nga dito sa demolish ng popularity ni VP Inday Sara. Sobrang nilang takot na talagang mananalo at mananalo naman talaga this coming 2028 election. Takot na takot sila. Pero ngayon, maraming turn of events na pangyayari. So, discuss natin yan bago itong disallowance na to. After this disallowance issue. So, yan, pwede appeal sa RTC kasi dininay na nga ng COA. Despite the fact na nabigay sila ng unmodified opinion na talagang sumunod sa high standard of auditing practice ng OBP at saka ang Department of Education. Ngayon binaliktad nila, siniraan nila bigla yung OBP tsaka yung Department of Education na noon ay pinamunuan ni VP Inday Sara. So there is a political underlying reason na political in nature. Kaya bigla sila nag-iba ng asta. So ngayon sigurado ako na isampa yung petition na yan, certiorari at saka grave abuse of discretion dahil sobra na yung ginawa nila. Na hindi naman buong amount, 73 million yung isa, yung sa confidential fund at saka yung pundo ng DepEd, which is around 600 yata ang kini-question na pundo, 300 something lang, 350 I think ang gustong ipabalik ng COA. But ito nga, dahil nga ang proseso lang ng disburse, ang auditing system process lang ang kina-question. Kaya pwede naman i-correct yan. Kaya pwede yan isama sa RTC, pwede yan i-apila. Then kung hindi yan obra, ma-deny pa rin, dalhin yan sa Supreme Court. Ang pinaka penalty in case kung anong mangyari, ibalik yung pera. Ibalik yung pera. Pero I doubt na darating sa point na yan. Kasi maayos naman yung shall we say, pag-audit nila. At saka yung mayroong kulang na mga dokumento, kinukumpleto naman. Yun lang naman ang hinihingi dapat yan sa proseso. At ito, ginagampanan ni VP Inday Sara.
Kaya nga, hindi nga malaman kung bakit ganyan ang kuha ng desisyon ng ganyan. So, weaponizing nga kuha. Kasama na rin sa Malitagang. Tandaan natin, bakit nakapokus lang kayo dyan sa Vice President natin sa OVP? Ito, masashock kayo kung gaano kalaki ang notice of disallowance para sa ibang departamento ng ating pamahalaan. Unang-una, sample na lang, DOTR. 900 million ang notice of disallowance nila. Ano yan ha? No. DOTR is 1.5 billion. Ganyan ang notice of disallowance. Ilan na yung kay BP Sara? 73 million. DOTR, Department of Agriculture ni Chu Laurel, magkano? 900 million ang disallowance. Notice of disallowance. Magkano kay Inday? 73 million at saka 300. Sinong maliit? Maliit yung 300, siyempre, at saka 73. Bakit si Laurel hindi nyo sinasampahan ng ganyan? Ngayon, hindi naman ma-impeach si Laurel dahil cabinet secretary lang yan. Ngayon, ang pinakamabigat, DOTR, sinabi na natin, 1.5. Ang pinakamabigat, yung DPWH. Alam mo ilan ang notice of disallowance nila? Yung sinampa nilang kaso para notice of disallowance. Si Inday Sara, dalawa lang yan. Isang OBP, tsaka DepEd. 2,000 ang DPWH na notice of disallowance. At ang halaga, 5.2 billion. Yan ang asikasuhin ninyo. Talagang ginamit lang itong kuha Paano mo yan tatrabahuin yan? 2,000 notice of disallowance at ang halaga 5.2 billion. Si Dizon, matatanggal kaya yan? Dahil dyan, aalisin kaya ninyo yan si Dizon? Dahil grabe yan, di ba? Sipin mo, 5.2 billion ng notice of disallowance. So, nakikita na natin kung gaano kabayas minsan ang kuha. At itong administrasyon na to, talagang gusto nilang ipalabas na si BP Inday Sara ay may kinukulimbat na pera. At yan, kung dalhin niyo yan sa Senado, kailangan ma-prove nyo na ninakaw yung pera ni BP Inday Sara para makasuhan nyo ng plunder. May turo ninyo na may tao, ito yung humawak ng pera, siya binigay niya kay BP Inday Sara. Magaganon ba? Yun ang tinatawag na ultimate facts. Nga ngayon, nung pagsampa pa lang ninyo dyan, pagdetermine pa lang sa form and substance, tapos substance, at saka yung ground, wala yung mga ebidensya na yan. At ngayon, gusto ninyong kunin yung mga ebidensya yan sa pamamagitan ng subpoena. Yun ang ginawa ninyo. So, fishing expedition yan. Naghahagilap kayo ng ebidensya dahil wala kayo. At yan ay unconstitutional. Bawal yan sa ating konstitusyon. Hindi pwede ngayon lang kayo maghagilap ng ebidensya. Kailangan nung pag-file pa lang ninyo ng impeachment complaint, kasama na yung mga ebidensya nyo na nagtuturo na talagang nag-violate si BP Inday Sara. Especially kung connect ninyo diyan sa plunder, kailangan talaga may corroborative na ebidensya. Mga tao nagsasabi na yan talaga ang ginawa ni BP Inday Sara. So, paano yan papasa sa Senado kung ganyan? Yung kay Madrigal, laglag na yun. Itong mga testimony ni Trillanes, lalong lalaglag yan. Napakabubo na yung Trillanes na yan. Yung mga ginawa niya, yung mga script, siya ang gumawa ng script na yan. Sila Laila de Lima at saka si Palad, yung Sawing Palad. Sila ang gumawa niyan, Trillanes. Kaya magkaroon yata ng hearing by April 20. I think that's a Monday. So, pakinggan natin ang kasinungalingan na naman ni Trillanes. Katulad sa mga sinasabi niya sa Bicoy na expose niya, nabunyag rin na gawa-gawa pala niya. 'Di ba? Yung kay Bicoy.
Ganon din kay Las Cañas at saka kay Mutabato. Hmm. Yun ang style ni Trillanes. So, yung sinabi ni Panilo, talagang totoo yun. Hindi, walang pag-asa talaga manalo. 16 votes ang kailangan nila. Kailangan may 16 votes sila. 9 na yung 9 na yung opposition. Kasama si JB Ejercito, 10. So 14 na lang sila. Ay, kung si Panilo ang pabilangin, 4 lang daw talaga ang bubuto for the conviction of VP Inday Sara. Talagang wala nang pag-asa yung impeachment na yan. Sa ganyan, may kasamang katotohanan yung mga sinasabi ni Panilo. There's a big probability na ganyan ang mangyari. Diyan kung darating man sa plenary ng Senado at magkabutuhan. Pero I don't think na aabot yan dyan. Dahil I think there's a general decision na gagawin ang Supreme Court, yung certiorari na completely na talaga isa-cite niya yung mga inconsistency, yung paglabag sa Constitution ng ginawa na mini-trial ng Kongreso, kaya hindi na rin yan may sampa sa Senado. Yun ang tingin ko. Hindi kasi sila nag-issue ng TRO, but the whole process ang i-turn down nila yan, na ititigil. Yun ang mangyayari dyan. Hindi lang temporary. Temporary lang kasi restraining order. Yan, permanent na yan. Sabihin, tulad ng ginawa niya nung first impeachment case ng 19th Congress, na talagang illegal ang pagsampan nyo ng kaso. Ang ginawa nyo dyan sa mini-trial, pag-issue ninyo ng mga subpoena na fishing expedition, yan ang magiging basis. Ngayon, hindi pa lang sila nag-decision, but there's still time up to July na sila ay mag-issue ng ganyan. Kung mag-convene na yung before mag-convene yung impeachment trial court sa Senado. So, ganyan mangyari dyan. So, ngayon, yun na yung topic na yan sa notice of disallowance. At yung pusakal na word na sinabi ni Attorney Panilo. So, ngayon naman itong kuryente, story of kuryente ni BBM, na siya pa ang nag-announce na si Saldico ay na-aresto na-detain. But ang dami ng mga nagpatunay na hindi lang mga Pilipino, even foreigners na who are in media, nagsasabi walang na-detain na Saldico sa Czech Republic, sa Prague. Paano na ngayon yan? Paano yung taga-embassy? Bakit nagbigay ganyang information? Talagang nakuryente ang presidente. Hindi ko naman makita na mayroon siyang hidden na intensyon doon sa ginagawa niya. Para ano? So, ibig sabihin, gusto niya mag-testify dito si Saldico. Wala lang siya malintikan. Kasi hindi ko talaga in-expect na babaliktad si Saldico eh. Sa ganitong pangyayari na sobra-sobra na ipit na siya, talagang protektahan niya ang kanyang sarili. At kahit na i-arestuhin yan, mag-declare ng asylum yan, sigurado. Hihingi ng asylum yan. Kung wala siyang visa, golden visa ba yun? Golden passport galing sa Portugal, talagang hindi na talaga siya mag-allow dyan. Not unless voluntarily siya ang magsasabi na gusto niya mag-testify in any investigation. At dapat sana after na this administration, para fair ang whatever hearing na magaganap at siya ang magiging star witness. Kasi mabigat si Saldico kung siya mag-star witness. Marami talagang makukulong dyan sa mga declaration niya. At kasi insider siya eh. Nasa loob siya, kasama siya ng sindikato. Siguradong delikado kung yan ang gagawin ni Saldico. Kaya as of today, walang confirmation. Pati ang mainstream media
kuryente. Kasi ang basihan nila doon sa information na yun, ang pahayag ng Pangulo. Nawala rin. Walang basihan, kaya tahimik sila hanggang ngayon. So, yan ang problema. Kung parang bida-bida ka, ikaw mauna ang mag-announce, ay na-announce niya. Para ibig sabihin, may ginagawa talaga siya. May ginagawa yung pamahalaan para pag sugpo ng nakaraang mga nakawan. Yung mga involved doon. At hindi ko masukat akalain na at hindi ka panipaniwala na gagawin ni Boying sa totoong in serious fashion. Yan ang ibig sabihin. Yung mga pronouncement ng ombudsman na sasampahan niya ng kaso. I don't know kung plunder ba ang kaso ni sasampa niya kay Romualdez at kay hindi ko pala na tingnan kung plunder ba at kay Jesus Escudero, kasi nakalagay lang doon, they are the grand mastermind. So silang dalawa ang pinakamalaking mastermind. At ngayon kinukuha nila yung mga salin ng 24 congressman na mga contractors. Maganda yung ginagawa mo, Boying, kung tutuhanin mo yan. Baka naman ganyan ang style mo sa una ganyan, panggulat-gulat lang. Pero wala namang ginagawa na totoong action or tinupad yung sinasabi niya na gagawin niya. Di ba ang dami na sinasabi, iwawaran natin ito, hulihin ito, ganyan. Walang konkreto pang proof diyan. Isa lang yung pag-surrender ni Bong Revilla. Yun lang ang solido. After that, wala na. Kung mag-issue siya ng with regards to salin, pinaimbestigahan na daw niya. Sana may resulta. Yung ICI, hindi nyo ma-reveal kung anong laman noon hanggang ngayon. Ano daw nila yan? I-jive with the result of the investigation of the ICI. Kaya, yung mga pronouncement ni Boying, hindi ko kagad kinakagat eh. Dahil alam ko, after a couple of days, biglang lalabnaw ang salita. Biglang may sasabihin yan para ang ano lang niya, magkaroon lang ng attention kaagad. Ang sinabi niya na people will be aware, pero at the end wala naman palang solid na ginawa na suporta doon sa unan niyang sinabi. Tulad niya yung unang mga waran sa mga senator, meron bang nahuling senator? Wala naman eh. Hanggang ngayon wala. Kaya hindi tayo mag-trust diyan sa mga sasabihin ni Boying Rimulya. Kaya ito ngayon, maghantay na lang tayo ng Monday para doon sa testimony ni Trillanes with regards to the ill-gotten wealth tsaka yung salin ni BP Inday Sara. So, yun lang ang mga pag-asa nila. Yung inano ni Matibag na with regards to the grave threat na ginawa ni yung paliwanag niya. I-discuss natin yan. Pero malabo naman kasi yung paliwanag niya, hindi natin ma-gauge ng gusto. So in the next episode, we will try to make the research para makita natin kung ano ba talagang pahayag niya. So ito, yung kaso ni Saldico, laking kahihiyan yan. Sampal yan sa kanila dahil hindi nila siniguro na hawak na nila si Saldico. At ngayon, maging aware si Saldico na talagang patuloy pa rin siyang hinahabol. Sana magtago ka muna, Saldi, kung narinig mo to na hindi mo naman talaga marinig, hindi ka nakikinig dito eh. Tawa ka muna. Labas ka sa 2028, doon ka namin kailangan. At ingat ka, kasigurado ako, marami na naghahanap sa iyo. So sana harinawa walang mangyayari sa iyo masama until the year 2028 and beyond. So maraming salamat dito sa pagdalo ninyo, kinig niyo dito sa episode na to. I hope before you leave this channel you can press like, then share, and of course
For those who are new to this channel, subscribe. And you can press also the notification bell so that you will be easily notified if ever I will have a new episode to be broadcasted. So maraming salamat sa inyo. Magandang hapon at doon sa mga OFW natin, medyo gumanda ang sitwasyon natin dyan sa Strait of Hormuz kasi linilift na lahat na blockade. Nandyan pa yung US, ang Iran, wala na sila, nagsasabi sila na free na dumaan yan, libre na yan, dami na nakaraan except for yung sa ships, cargo ships and super tankers na galing sa port of any Iranian port, hindi pwedeng dumaan kahit chinochok nila ang Iran. Ang economic situation ng Iran ay patinding-patindi dahil nga dyan sa blockade na yan. So with this, maraming salamat at good afternoon to everyone. Salamat po.